Tinalo ni Magnus Carlsen si Praggnanandhaa sa semifinals ng lower bracket. Ito naman pong si Karu Nakamura, tinalo si Wesley So. Kaya ito po, magkalaban sila sa finals ng lower bracket. Kung sino po manalo dito, third place. Yung matatalo, fourth place. Anong nangyari? Sa game 1 po nila, nauwi po yun sa tabla. Wala masyadong pangyayari doon, equal lang. At ito pong game number 2. Nagkaalaman na agad. Anong nangyari? Puti po dito si Karu, itim si Magnus, pero bago natin simulan, tingnan po natin yung bali-baliktad na pyesa. Lahat po baliktad except sa rook. So rook lang yung tama. Okay? So puti si Karu, ang tinira niya po ay nag-d4 na parang e4 kasi pawn sa harap ng king. So nasinagot ng c5 lang. Parang binuni. Pero hindi binuni yan, ibang posisyon ng pyesa. Anyway, kinapture po yan at akala nyo babawiin lang ng reyna. Hindi, kasi pag binawi mo ng reyna, matetempohan, nag-knight to e6 to develop. Pwede pong depensahan niya ng pawn, pero parang yung queen's gambit, ayan o, atakihin tapos mabubuksan yon. Eventually, mababawi din. At lalamang sa development ang black. Kaya ang ginawa ni Karu, nag-f3 na lang para makalabas yung bishop siguro. Nag-capture na po ng pawn and then nag-e4, kumontrol ng gitna. Nasinagot lang po ng f6 lang ni Magnus. Tapos nag-queen to e2 or d2 si Karu dito. No? Instead na mag-develop po siya ng mga pyesa, inuna niya yung queen. I mean, pyesa din naman yan. Pero bakit niya inuna yan? Baka gusto niya po mag-casting dito. Tingnan po natin kung anong ginawa ni Magnus. Nag-knight e6 develop lang or knight d6 na sinagot ng knight e3 develop. At ito daw po ay slightly better for black. Pero dapat makita niya yung tamang tira. At kung ako ang tatanungin, ano ba ititira ko dyan? Magpo-focus po ako sa castling. Baka ilabas ko to, castling. Or if not, i-develop ko to dito. Castling later on or dito. Pero si Magnus, no, nakakabilib po yung kanyang understanding sa larong chess kasi nakita niya yung number 1 engine move dito, which is B5. To be honest, hindi ko maintindihan kung para sa yung B5, pero nung tinitingnan ko, this is to prevent po siguro yung puti na makapag C4 later on and then maging solid yung position niya. No? B5 lang po yung tinire. Nakakabilib, no? Anyway, pagka B4, number 1 engine move yan, ang sinagot ni Karu is knight to D3 develop. Kinamon yung kabayo na hindi ni Magnus pinalit. Ang ginawa niya, knight A4. Ayan, engine move na naman. Pagka knight A4, nag-bishop F2 develop, siguro magkakasing na po siya dito na sinagot ni Magnus ng A5 lang. Number 1 engine move na naman. Alam nyo, siguro sasabihin nyo, exage yung mga pinagsasabi ko. Ang hirap makita ng mga yan, sir. Kasi those are not normal looking move. Like pawn move sa Gedli. Pero number 1 engine move. Grabe si Magnus. Ang idea po siguro niyan to prevent the knight to jump here tapos dito. No? Kasi kung ako po tatanungin, hindi naman kasi ako si Magnus, di ako kasing galing nila. Baka gaganito lang ako sa castling eh. Pero siya, alam niya yung kung anong kailangan niyang gawin sa position talaga. Anyway, Hikaru nag-C3 na lang po. Pagka C3 po, nag-knight to C4 si Magnus and then queen to C2. Well, hindi ko maintindihan masyado yung queen C2 pero umiiwas po kasi sa atake na kabayo. Yun nga lang kasi ako dito ko ilalagay yun eh. Pero queen C2 niya linagay, siguro iniisip niya din na hindi maitulak yung pawn dahil may capture doon. I think that's the idea of Hikaru dito. Anyway, Magnus tumira na naman po ng medyo weird kakaiba pero engine suggested move ito. Queen C7. Dinevelop yung reyna. Ang problema kasi the way he developed the queen, hinarangan niya pa yung bishop. So, para saan yan? I think pine-prevent niya po yung castling. Example kasi kung mag-casting ka dyan, ayun, mati agad. Yun lang yung plano niya, no? Antindi, no? Nakikita ni Magnus yung mga ganun, simple, weird-looking move, pero computer-suggested move, no? Anyway, pagkatira po na Queen C7, di nga makakastling, kung capture na lang sa C4, na binawi po ng bishop, at huwag kayong magtaka sa idea po ng B3, na parang na-port, meron pong capture kasi, and then takes here, check pa, dahil yung queen mabubuksan. Ang ginawa po dyan, Hikaru, nag-queen na lang po sa dito, ayun. Yung sinasabi ko kanina, na weirdohan ako sa tira ng reyna, ngayon, napilitan siyang
igalaw. Bakit niya po ginalaw? Kasi gusto niya na pong igalaw yung bishop na ito para makapag-casting yung king. Kasi nga hindi na uubra dito, di ba? O, dahil tinigilan siya ni Magnus eh. Anyway, pagka kung ito, nag-rook lang sa a6. So it's still a weird looking move pero everything makes sense. Pag tinignan mo mabuti, eto gustong gawin yan. Yan ang gustong gawin. Ang ginawa nga dito ni Caro, nag-develop na nga. And then, ayan na nga. At ito po ay clearly better na daw for the side of Magnus. At tingnan nyo po yung oras ni Magnus sa 13 minutes. Samantalang si Caro, 3 minutes na lang nangaluntoy na. At siya po ay napakasling na dito. Yan po ang number 1 engine move. Kaso, winning po or lamang po yan for the side of black. Ibalik ko lang, no? May mga tira kasi, coach, bakit mo binigay yun? Kasi pag nag-casting po, makakain yung A2 eh, diba? Yun yung nangyari sa laro actually. Pero, paano kung umiwas lang tayo sa pin? Ano ba mangyayari? Sisimplihan ka lang. B4. Grabe. Hindi mo matakes kasi may capture doon. Ngayon, later on, kakapture niyan takes dito, malilibre yung pawn. Ang tanong, coach, libre yung kabayo ba't di na lang kainin? May rook takes d3. At pagkaiwas mo sa c2 para depensahan po yung c3, may queen to f4 check. At pagtakbo mo, rook to d2, bagsak yung bishop. Grabe si Magnus, nakita niya lahat yan. Anyway, ibalik natin doon. Kaya nga po Hikaru, napilitan na lang po dyan na mag-castling pagka-rook. Binigay niya yung pawn na kinapture ni Magnus. And then, nag-bishop takes doon na mali. Ibalik po natin. Losing pa rin naman, pero best ito. Kasi, may defense ang ganun siguro. Ito po kasing tiradang ginawa ni Hikaru, masyado daw napadali yan. Kasi pagka pawn takes, ang dami pong threat. Pwedeng gumanon dito, nawala kasi yung bishop. Pwedeng gumanon. Talagang tagilid daw. Ang ginawa nga po niya ay nag-bishop na lang sa c5, thinking na pag tinex mo, capture, libre to. Huwag kayong maliling at mati doon. Kaya ang ginawa niya, nag-rook sa c6, tumakbo yung bishop, and then nag-casting na. So right now, 1 pawn up si Magnus. The king is very safe. Lamang na lamang. Ang medyo mapapaisip ka lang na konti, coach, ba't nag-casting agad? Libre po yung pawn, titirahan ka lang ng rook c8. Anong purpose ng rook c8? De balik lang tayo. Hindi niya naman pwedeng kainin yan. May depensa. Queen to b6. Ngayon, pwede nang i-takes kasi mati doon at hindi madepensahan. Ang pinaka-depensa na lang doon yan, umalis yung reyna para may takbuhan. Pero rook takes c3 pa rin at pagka-capture po, rook takes c3 ulit. Pagtakbo mo dito, kahit rook takes na lang dito, may pass pawn, yung king hindi pa rin safe. Pag tumakbo ka doon, mamaya pwedeng manggulo yung bishop dyan na gano'n. No? Kontrolado eh. Talagang tagilid. Tapos may mga gano'n. Ganun, winning, no? Grabe si Magnus. Kaya nga po si Hikaru, balik po tayo doon, hindi po tinex yung pawn. Ang ginawa niya is nag-G3 na lang. Pagka G3, rook C8 pa rin ang tinira, nag-knight to F4, and then nag-push lang sa E6 si Magnus to prevent yung knight jump. Anyway, pagka-push po ng pawn, nag-knight balik depensa sa C3 para hindi makasacrifice, at nag-bishop lang po sa A7. Lakas ng bishop dyan later on na sinagot ng knight to d4. Tapos kinapture lang yan ni Magnus. Binawi po ng queen and then d4 was played. So sa position pong ito, clearly better talaga ang item. So sa ngayon po, unang tingin, coach, mababawi na yung pawn. Hindi nga pwede kasi lagi may sacrifice. Kaya balik po tayo doon. Ang ginawa ni Hikaru, kinapture niya po yung pawn sa may d5. Binawi po ng bishop na may threat pa sa f3. Kaya dumipensa at pagdepensa, nag-queen to b7. Para saan yung queen to b7? I'm thinking sosok pa dito sa sacrifice na naman. Anyway, nag-rook to e1 and then nag-h6 lang. Pasingaw lang. Nagpasingaw lang, mga sir. Actually, hindi yan yung best mo. Best mo, bispasok na to. Pero nagpasingaw eh. Pagkatulak, saka pumasok. Wow, nakuha ko na yung idea ni Magnus. Kasi, no way to defend naman eh. Diba? Walang way para madepensahan. Kaya, pasingaw muna tayo para yung king ay safe. Nag-rook d3. Nag-rook lang doon para papasok dito. Mamaya may ganito din yan. Bigat na eh. No? Anyway, kining mo ba na tumakas na agad? Pero tinirahan lang po ng f4 or f5 ni Magnus. Nag-queen naman po sa may e5. Kaya po yan nag-passive move. Parang passive move is para pag gumanito may ganyan. Ayan.
Hindi makatakbo eh. Anyway, pagka Queen E5, nag-Bishop to E5, yun din pala, para Bishop E5, kinapture yung pawn, tumakbo lang, at pagka-depensa, ibalik ko lang. Bakit hindi po lumaban, gumanon? Kasi Queen C2 mate. Ibalik natin doon, kaya nga gumanon na lang. And there you go, attacking the queen, takbo. O ayaw pa nga pong kainin, kasi anytime pwedeng kainin dahil may mate, di makatakbo eh. No? So, dumidepensa lang. Gumanon, aba, pinahintulutan na yung check, no? Anyway, kinapture lang po yan. Takes, check, ganon. And then, capture sa pawn. Simpleng-simple yung approach. Hindi ginawa yung Torre, pero tingnan nyo, wala kang magawa. No? Walang magawa. Mamaya, siguro gaganito yan. No? Walang magawa, oh. O, gumanon. O, yun na nga yung ginawa ni Magnus. O, hinarangan eh. Ba't hinarangan? Kasi gaganon. Okay na lang. Kaso bumagsak naman yun. Ito naman yung problema niya. At dahil dyan, nag-resign na po si Hikaru. Wala na po eh. Ito na po paparating. Completely winning na for the side of Magnus. Magnus Carlsen took the third place. $100,000 ang kanyang prize. Ngayon po na tayo sa main event. Ano ba ang main event? Ay laban po ni Grandmaster Hans-Mok Niemann at Grandmaster Lebon Aronian. Ito po. So sa upper bracket grand finals, natabla din po yung game number 1 nila. At ito pong game number 2 ang nag-decide kung sino ang magiging grand champion. Makakakita kayo ng mga matitinding tira. Anyway, tingnan nyo po yung posisyon ng kanilang board. Rook lang po yung tama, parang kay Hikaru at Magnus similar. Puti po si Lebon Aronian, itim naman po si Hans-Mok Niemann. Ang tinira niya po ay D4, ginaya niya itira ni Hikaru. At ito naman pong si Hans-Mok nag D5. Hindi niya ginaya yung tira ni Magnus, no? So ibang idea yung kanya. Pagkatira niya po ng D5, nag C4, parang Queen's Gambit Pero kinapture lang po yan, o parang na-reverse no yung tira ni Magnus, no? So pagka takes, nag-queen takes, si Magnus kasi gumanito pa eh. Pero pagka queen takes, nagtira lang po ng F6, hitting the queen, at tumakbo po yan sa may C3. Tapos nag C6 lang, napakakunat ng mga tirada ni Hans-Mok dito, no? So pagka C6 lang, tumira po ng knight D3 develop, nag-knight naman po sa may E6 develop. Ito pong si Niemann, nagtira lang po ng F3, nag-knight to E6, and then nag-A4. Grabe, A4 lang prevent po yung talon dito. So pagka A4, tumira po ng bishop F7. I think he's intending to castle. Sinagot lang ng bishop to F2. Nag-castling lang and then knight D2 develop. Pagka develop po, nag-rook to D8 na sinagot ng castling agad-agad ni Lebon Aronian. And then nag-H5 itong si Niemann. Well, sa totoo lang po, unti-unting lumalamang yung white. Yung H5 po na idea, gustong umatake dito, pero hindi naman magawa agad-agad. Unang-una, hindi mga maitulak, may ganun eh. Siguro, gaganituhin. Siguro, ito po yung hinahabol niya. Pero, hindi daw yan maganda. Kasi kung titingnan nyo po yung position po ng white, nag-ipor po yan. Napakalakas po ng sentro. Napakalakas ang sentro. Yung position po ng mga piyesa ng itim, medyo weird pa rin yung queen dito, no? Ang weird pa rin po niyan eh. May bishop pa doon, no? Na naharangan ng knight, no? Anyway, yung bishop na to baka pwede to dito. Or even dito kasi malakas din siya doon. Anyway, lamang na daw po dito ang puti ng konti. Ang ginawa po ni Niemann, nag A6, another very passive move. Grabe, A6 lang. Di ko alam kung para saan. Is he intending to go B5? Yan po yung aking iniisip. Pero tingnan natin nag-rook lang po sa E1 si Lebon na sinagot na, yung pala. Sinagot ng bishop A7 para pala ilagay yung bishop doon, kaya nag A6. And after bishop A7, knight to B3, nag B5 na nga, including B5 din. And then nag E5 lang si Lebon. Pagka E5, kinapture po ni Niemann. Ito pong A4 na nakakapagtaka, no? Kasi nakipagsabayan no? So anong mangyayari pag kinapture yung kabayo? Yun po yung ginawa na kinapture niya din yung kabayo sa may B3, and then kinapture yung pawn na kung saan, ayun, di ba? Parang one pawn up, hindi pala. Okay lang po yan. May tira po dyan na rook D7. Yun nga lang, hindi ginawa yun ni Hans-Mok Niemann. Ang tinira niya po is rook E8 na mali daw because of the move knight B4. Balik ko lang
what's the difference between rook d7? Pag nag-knight b4, di ba may threat pa rin naman, hindi maaari dahil yung tore nakatutok dito. So, ibig sabihin, libre to. Yun yung big difference niya. Ang nangyari po kasi, pagkatira po dito, at after knight b4 ni Lebon, hindi niya po matix ito. Simple difference, no? Ang laki na epekto, biglang lamang na talaga ang puti, clearly better. So, ang ginawa po ni Niemann, kinapture niya na lang po yung pawn, knight takes c6, bumagsak, and then nag-rook c7, na mali na naman. Grabe yung rook c7. Eh. Ang problema pa ni Niemann dito, tingnan niyo po mabuti yung oras. Niemann is having a minute and 29 seconds on the clock. Samantalang si Lebon, 22 minutes pa. Mali daw po yan. Makikita nyo kung bakit nangyari sa laro. Pero ibalik lang natin, ang tamang tira is rook e8. Well, I just realized, kahit mag-rook e8, losing pa rin. So, ibig sabihin dito, whatever you play, losing ka na talaga. Anong meron pagka rook c7? Kasi looking good eh. Coach, you're pinning the knight, di ba? Ang gandang tingnan. Abay, mali pala yan dahil merong d5 lang. And after d5, the knight will move away. Tumakbo po sa knight f4 with the interesting threat sa may pawn. Pero sinagot lang po yan ng knight e7. Grabe. Check. Pwede palang tumalon dun. Ngayon, na-pork eh. O, na-pork and beans eh. Kaya ang gagawin yan, kakainin talaga. And then after rook takes, quality up si Lebon Aronian. Pero hindi pa ito madali kasi may queen takes queen, pawn takes, and then there's a move like bishop takes f2, check yan, capture, and then knight takes d5 na kung titingnan nyo mabuti, abay goods pa rin. Bakit po? Tatakbo yung tore, bagsak ito with a 2-pass pawn. I think definitely may fighting chance pa. Pero Lebon Aronian, talagang kondisyon. Nakita niya yung only way to continue to make sure na lumamang. Nag-iisang tira. Bishop to e4. Doesn't need to move the rook kasi pagka takes yan, may capture doon. Yun ang kailangan. Na sinagot immediately ni Niemann ng f5. Nagmamadali pa. Nagmamadali pa yan. No? So talagang binilisan niya yung f5 na yan. Ang reason niya is this. Gusto niya kainin mo yung pawn. Dahil pagka-take sa pawn, may capture doon. Of course, that's very obvious. Isa pang gusto niya, kainin mo to at pagka-takes po dyan, yung pawn na to is defended. Mahirap pang ipanalo. Pwedeng igano, no? Depensa kayong dalawa, tapos supportahan ng behind. Grabe, ang hirap pa niyan, ha? Mahirap pa yan because of the pass pawn. Bishop with the pass pawn is very dangerous. Nakakatakot yan. Anyway, ibalik po natin. Si Lebon kasi, nakita niya na naman yung number 1 engine move, which is, boom, kinapture lang po yung bishop. Hindi niya po pwedeng i-takes ito dahil madadali siya. Kaya napilitan capture dyan po sa bishop na sinagot lang ng rook to b7, hitting the pawn. Ayan na, mapapabagsak na. Natinirahan po ng e3 at after e3, only way to continue para maging maganda ang posisyon is king e1. Nakita na naman ni Lebon. Hindi po kasi pwedeng tabihan kasi capture with a check ang mangyayari. Ganun po yung mangyayari. So, hindi maganda yan. Tapos baka iharang dito. No? Iharang. Oo, baka pwede iharang. Anyway, hindi po ginawa ni Lebon yung king e2 na king e1 which is number 1 move. Nag knight to f4, hitting the pawn. Sinipa lang. Tumalon. Kinaatake yung king at nilapitan lang. Tinulak yung pawn kung ma-counterplay, pero hinarangan lang. Ngayon, pag gumalaw yung kabayo, bagsak yung pawn, kaya dinipensahan, pero kinain lang yung pawn at nauubos na po yung pag-asa ni Hans-Mok Niemann dito. Unti-unti nang babagsak yung mga pyesa, pero lumaban pa yan eh. Nag-knight doon, na kung saan binantayan lang yung check. Oh. Kasi hindi ma-capture dahil may check.
And then nag-rook to c4 na kung saan tinulakan yung kabayo at tinulakan din yung tore. Tumakbo lang, tumakbo yung kabayo, tumakbo yung king at isa-isahin na pong papabagsakin. Nag-rook d8 pa yan. Humarang, gumanon, inatake yung kabayo at dito po nag-resign eh. Naubusan na siya ng pag-asa sa buhay. Kasi pag bumalik ka, okay, tatakbo na yung king and slowly ubusin yung pawn. Kaya nag-resign na si Hans Mukniman. So, ang nag-champion, walang iba kundi si Lebon Arwanian, winning how much? $200,000. At si Hans Mukniman naman na nag-second place, magkano nakuha? $140,000. Patak pa rin. Anong masasabi niyo sa torneo? Overall, sobrang ganda talaga ng performance ni Lebon. Tinalo si Magnus nung playoff. Tinalo si Hikaru, tinalo si Arjun Erigaisi, tinalo niya po si Hans Mukniman. Parang ang galing ni Lebon. Tindi. No? Ganda ng performance. And anyway, napakaganda din ng performance ni Hans Mukniman. No? Si Magnus naman, nagkalat lang kasi ito nung day 1 kaya hindi napunta ng upper bracket. Kung napunta siya ng upper bracket, champion to. Kasi nung pagka laglag niya sa lower bracket, wala. Winipe out niya lahat dun eh. Lakas ni Magnus no? Anyway, ganun po talaga ang chess. Minsan panalo, minsan talo. Abangan niyo po yung mga susunod natin na video, no? Pagpasensyahan niyo na hindi ako nakapag-update kahapon kasi birthday ko kahapon eh. Muna ako, nag-me time. Nagpahinga muna ako sa paggawa ng content. Anyway, muli, ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita, sana po malike nyo po, ma-share nyo po ang ating stream. Kung hindi pa kayo nak-follow at nakasubscribe, gawin nyo na po. Maraming salamat sa suporta. God bless mga kabiyahe. Bye-bye po. That little mouse, 'cause I'm an albatross.